Alam mo ba na pwede ka rin maging data entry specialist or data entry VA kahit wala kang experience? Pwede na! 100% work from home, pwede kang gumamit ng cellphone or ng computer sa pagtatrabaho at pwede kang kumita ng up to $800 per month. Welcome back to my channel. This is Kuya Renifer. For today's video, i-share ko sa inyo kung ano nga ba ang data entry job at kung saan po kayo pwede mag-apply at kikita po kayo kahit nasa bahay lang. Make sure to finish this video dahil bibigyan ko kayo ng maiksing tutorial about basic data entry job and of course sasabihin ko sa inyo kung paano po kayo makakapag-apply. Kaya kung bago ka lang dito at gusto mo rin ng mga ganitong uri ng content, don't forget to like this video at i-click yung subscribe button at yung notification bell para updated ka sa mga paparating ko pang video. Libo-libo na nakapasa at napakarami na natin natulungan kaya ang sarap mamigay na naman ng Gcash ngayon. Shoutout sa nanalo ng 500 Gcash na nakaraang video ko. Kung gusto mo rin manalo, comment sa baba kung gaano ka pogi si Kuya Renifer. Without further ado, let's get started. Thank you for calling customer service. Welcome back to my channel. This is Kuya Renifer. For today's video, share ko sa inyo yung konting nalalaman ko about data entry job na nagagamit ko pa rin hanggang ngayon as a freelancer. Pero syempre, bago ang lahat, survey muna tayo sa lahat ng mga naghahanap ng work from home job. Comment sa baba, work from home. At sa lahat ng mga naghahanap ng call center job na Tagalog lang, comment sa baba, local account. When we say data entry, guys, it is a process of entering data or uploading information into a storage or database. So you can use whatever medium you want like cell phone, desktop, laptop, everything na pwede mong gamitin na merong storage or database. So kailangan kahit papano may alam po tayo sa mga data processing program or mga platforms like Google Sheet, Microsoft Office, ano pa ba? Google Excel, and so on and so forth. Sa data entry, guys, meron po tayong tinatawag na input or output. Mamaya share ko sa inyo, guys, kung paano ba ginagawa ng ibang data entry specialist yung trabaho nila para magkaroon kayo ng idea kasi, guys, napaka-importante kapag gusto ninyo maging freelancer or maging virtual assistant, kahit paano may alam po kayo sa data entry kasi halos lahat ng field laging kasama ang data entry. Isa sa mga nagustuhan ko, guys, kapag meron po kayong skills, kapag meron na po kayong knowledge sa data entry, most likely yung magiging trabaho ninyo is non-voice. So, sino ba dito yung mga ayaw ng non-voice? Di ba halos lahat naman kayo gusto nyo non-voice job? Sa mga data entry jobs, sa kagandahan, guys, hindi po kailangan ng experience kadalasan. Nag-accept naman po sila ng walang experience or kahit high school graduates, tinatanggap po. However, it doesn't mean na hindi po tayo magpe-prepare bago mag-apply. Dapat meron tayong idea at meron tayong knowledge. So, maswerte ka na naman at napanood mo to. So, number one po natin is detail-oriented. Dapat detail-oriented tayo kapag nagpa-process tayo ng mga information ng mga customers, ng mga clients. Dapat po laging accurate at tama po ang spelling. Dapat wala pong mintis. Kailangan po lagi natin dinadouble check lahat ng mga data or information na nilalagay natin sa ating data processing program. Number two, knowledge to computer programs. So, dapat po, meron po tayong knowledge when it comes to Google Excel, Google Forms, Google Sheets, yung mga kadalasang ginagamit. And depende rin naman po sa client ninyo kung ano po yung ipapagamit sa inyo na tools or software para sa data entry job. Pangatlo, typing speed. Dapat okay po kahit papano yung typing skills natin kapag nag-a-apply tayo as a data entry specialist. Even though hindi po kailangan ng experience, dapat okay po yung typing speed natin. Kaya ikaw kung hindi ka pa masyado mabilis, kung ako sa'yo mag-practice ka na gamit ang typingtest.com. Okay, pwedeng nyo na po makita or ma-assess yung sarili ninyo, makikita ninyo yung words per minute ninyo, puntahan nyo lang po yung website na yan. So ito, guys, papakita ko po sa inyo kung paano nga ba ginagawa ng isang data entry specialist yung trabaho niya. So basic lang to, guys. Actually, napakarami kasing form, depende kasi sa client kung ano po yung ipapagawa niya. Yung iba nagsisend lang ng pictures, yung iba naman nagtatranscribe ng ang tawag dito ng mga audio recordings. Pero usually ganito po, okay, kailangan nyo lang po ng Google Sheet, Google Forms para ma-input po yung mga data ng mga customers or ng client. So ito ipapakita ko sa inyo, guys. Ito po ay sample ng isang sample input. Okay? Kapag nagde-data entry po kayo. Okay? Gamit po natin ay Google Sheet. Okay? Google Sheet po to, guys. At meron na po mga naka-input na details. So ito po, guys, ay sample lang naman. So medyo basic lang talaga to. Pero ito po kasi yung kadalasan. Halimbawa nag-apply kayo as a virtual assistant or a freelancer. Ito po kadalasan yung pinabubuksan ng mga nagpapa-interview. Halimbawa merong technical assessment, nagpapademo yung mga interviewer o paano magbukas ng ganito, paano magganyan-ganyan. So, papakita ko sa inyo. For example, guys, ito po sa data entry especially. Dapat po may idea po kayo kung paano mag-input ng data. Okay? So, syempre dapat naka-organize yan lahat, tapos tama lahat ng spelling. And at the same time, dapat may alam po kayo kung paano i-organize ng maayos yan. Tapos yung title, okay, dapat
dapat nasusunod po yung request ng client, madaling maintindihan, yun po kasi yung importante dyan. Okay? So, yun guys, pwede po kayo mag-add ng details. So, for example guys, nag-send sa inyo si client ng email. O ito, meron tayong customer na nagbayad na, and ito po yung details niya. So, ang pinaka-status, dagdagan mo lang dito ng isang category, lagay mo status, ayan. Tapos, lagay mo dito is paid. Okay, so si Roger daw po ay paid na. Okay, si Enteng, ito po yung ano niya, status niya, paid na rin. Pwede mo rin namang i-copy paste na lang lahat yan. Okay? Para hindi kayo mahirapan. Okay? Pwede mo select all yung columns. So for example guys, bayad na po silang lahat, di ba? Ayan. So minsan nire-request ni client, kailangan niyang hingiin yung sum total kung magkano na yung kinita ng business niya. Okay? Pwede naman po dito, may mga formula dito sa taas, like ito po, yung function. Pwede nyo rin naman siya makita dito sa baba. Ito, sa insert. Ayan, may function dito. Pwede kang kumuha ng sum, average, count, max, mean. Okay? So, for example, kung gusto mong kunin yung total nito, kung magkano yung kinita niya, click mo lang yung sum, and then enter, lalabas yung sum value niya. Total of 5,576. Okay? So, yan po yung sample. Nung nag-apply ako, guys, as a social media manager, nagulat ako, ganun din po yung pinaka-technical assessment ko, no? Ganun yung pinagawa sa akin. Tapos, tinanong din sa akin kung paano ko daw i-filter to. Okay, paano ko daw i-filter yung mga details, kung paano ko siya isosort alphabetically. Ganun po usually yung mga tanungan sa interview kapag nag-apply po kayo as a freelancer. Kapag mag-filter kayo guys, ito po, may hahanapin nyo lang tong funnel icon. Okay, yan. Pwede po kayo mag-filter dyan. For example, ito. Yan. Filter by color, sort Z to A to Z. Pwede po kayong mag-filter dyan. So, for example naman guys, naghahanap po kayo ng double entry. Halimbawa, meron po na doble-doble sa mga pinaggagawa ninyo. Minsan, sobrang daming files. Okay, sa mga kumpanya guys, sobrang daming files niyan, sobrang daming customers niyan. So, kailangan nyo pong hanapin ngayon yung mga double entry. Ano ba yung mga na doble-doble dyan? Okay, so meron naman po tayong tinatawag na conditional formatting technique. Okay, para madali nyo pong mahanap. For example, itong si Alice Guo, na doble yung file niya. Okay, ayan. O kaya si Enteng, na doble rin yung file niya. Hindi natin mapapansin sa sobrang dami. So, ang gagawin nyo lang dyan guys ay punta lang kayo sa format and then click conditional formatting. Tapos, select nyo lang po, halimbawa, pinaka-unique dyan is yung mga emails, di ba? Medyo unique yan at hindi nagkakapare-parehas. Unlike names, may chance po na pare-pares talaga. Okay, so dito tayo sa email address. Select lang po natin yung pinaka-column na yan and then, punta po tayo dito sa Gedli. Okay, format cells if, and then click lang natin yung custom formula. Okay, so kung wala po kayong formula, pwede nyo namang i-search sa Google yan. Ano po ba yung formula for Google Sheet double entry? So sa case ni Kuya Renny Boy, meron ako dito nakasave na formula para sa double formatting, double entry. So ipe-paste ko lang siya dyan. Okay, so ang pinaka-sineselect kasi natin is letter B na column. Dito po yung email. Ayan. Click lang po natin yan. Sorry. Wait lang guys ha. Select tayo ng panibago. Okay. Ayan. Click lang natin conditional formatting. And then, add rule tayo. Tapos, click po natin yung custom formula is and then count if. Ayan. Tapos, enter mo lang or click done. Tapos, ayan guys, automatic po mag-highlight yung mga nag-double entry. Okay? So, ayan, makikita mo agad, ito na green. Ibig sabihin, dalawa yung Alice Guho, dalawa yung nahuli na ako at gmail.com. Okay, so, syempre, i-delete mo lang yung isa para hindi na siya mag-highlight. Na doble yung Enteng, delete mo lang rin yan. So, hindi na siya mag-highlight. So, itong rule na to, pwede mo na siyang i-stay dyan. So, every time na magkakaroon ng double entry, madali lang siya madedetect kasi mag-highlight yung email na nadodoble. So, yun po, usually guys, yung lumalabas sa mga technical assessment pag nag-apply kayo as virtual assistant. So, yun po yung mga basic na pwede ninyong tandaan, like ito yung function, pwede ninyong kunin yung sum total, average, itong filter para ma-sort out ninyo yung pagkakasunod-sunod, like alphabetically, depende sa date, kung kailan first in, first out, sino yung unang pumasok. Okay, so sa double entry naman, pwede nyo rin pong tandaan yung tinuro ko about conditional formatting. Kasi yung iba dito, madali naman ang intindihin, like dito sa view, show, freeze, group, ayan, madali nyo na lang siyang
ma-analyze. So, ang importante guys, yung mga tinuro ko sa inyo about basic data entry or sample input basic, magagamit nyo po yan sa inyong data entry jobs. So, meron ka ng konting idea about data entry jobs. Okay, so saan ka nga ba pwede mag-apply? Napakarami. Pwedeng sa FreeUp, sa Upwork, sa onlinejobs.ph, sa Facebook. Napakarami nagpo-post about virtual assistant hiring, data specialist hiring. Pwede kayo mag-try. Okay, like for example, dito sa onlinejobs.ph, ito pakita ko sa inyo yung account ko dito. Ayan, makikita ninyo, social media manager, video editor, virtual assistant, looking for full-time work, $500 per hour, 66,000 pesos per month. Napakakapal na mukha. Okay, so dito guys, meron naman search field dyan. Click nyo lang po yung data entry job or data entry. Okay, so lalabas dyan guys yung mga trabaho na naghahanap ng mga data entry specialist. So most likely puro non-voice job. Okay, so ito meron ding gig, part-time, full-time, pwede ninyong i-filter dito pa lang. Okay, kung ikaw ay naghahanap ng part-time, ng full-time, pwede po. Okay, so ito po, meron po dito, for example, ito guys, CSRVA for a jewelry company. Check natin. $550 to $800 per hour. Okay, so you will be working 40 hours per week. Okay, are you a highly organized and detail-oriented individual with a passion for online sales? Do you thrive in a fast-paced environment and enjoy wearing many hats? If so, then we want to hear from you. So, suggest ko sa'yo gumawa ka na ng resume or ng cover letter or mas maganda kung meron kang portfolio. Okay, at syempre, since meron ka ng idea sa data entry, pag igihan mo pa na maigit, pwede mo nang ihalo yan sa skills mo sa iyong resume. Okay, so qualification, tignan natin kung required ba ng degree, required ba na kailangan college graduate, kailangan ba may work experience. So check natin. Sabi dito, excellent organizational skills and attention to detail. Ito yung sinasabi ko kanina. Strong written and verbal communication skills, proficiency in using a variety of computer software. So kung meron kayong idea about Excel or Google Sheet, maganda. Experience with e-commerce is a plus, but not required. Okay, so kung may idea kayo about e-commerce, pwede daw kayo mag-apply rito. Familiarity with social media marketing is a plus. Ability to work independently and manage multiple tasks simultaneously, a positive attitude, and a willingness to learn. Compensation, $550 to $800 per month. Monday to Fridays, weekends off. Permanent work from home, be part of a growing and dynamic team. We look forward to hearing from you. So, I hope guys, pwede nyo nang itry. Mag-apply dito guys. So, kaka-upload lang September 6, 2024. Nakaganda dito sa onlinejobs.ph guys. Legitimate 100% yung mga pinopost na trabaho dito. At dito rin ako nakakuha ng client ko online. And kung gusto mo pang lumalim yung idea mo about data entry sa pagiging virtual assistant, magkaroon ng idea about social media management, available pa rin guys ang ating ultimate online course sa website. 1,499 pesos yan. Pero kapag kinlik mo yung link dyan sa baba for only 299 pesos, sobrang makakatulong sa yan. Lifetime access na yan at marami na po nakapasa at naging virtual assistant dahil sa ating ultimate online course. So hopefully, ikaw na ang next. Katulad niya guys, nakapasa siya as a social media VA at kikita na po siya ng $1,000 per month. And hopefully guys, matulad kayo sa kanya, kaya mag-avail na kayo ng ating ultimate online course dahil marami kayong matututunan dyan about data entry, virtual assistant overview, social media management 101, SEO, at marami pang iba. I-click nyo na lang yung link sa baba. Na yan. So that's it for today's video. Sana may natutunan ulit kayo sa vlog ni Kuya Renny Boy. And hopefully, kita-kits po tayo sa next vlog natin all about work from home pa din. Salamat at tumabot ka sa video na to. Shoutout nga pala sa nanalo ng ating Cool to Ignite Premium Noise Cancellation Headphone. Okay? Ito na po, na-deliver na po sa bahay nila. Kung gusto mo rin manalo yan, napaka-solid pang work from home yan. Comment lang sa baba ng hashtag CoolPo at make sure na nakashare ka dito sa video na to. Huwag mo na rin kalimutang i-follow lahat ng social media channels ko like TikTok, Facebook, and YouTube. And congrats na rin natin ang ating graduate sa ating call center training in Beaumines Academy kung saan napakarami na naman pong na-hire last month. Kaya hopefully guys, makasama namin kayo sa batch 36. Comment lang sa baba ng hashtag scholar at i-PM nyo sa Facebook page Kuya Renny Boy Official para makasama ka sa ating next batch. Libo-libo na nakapasa sa aming call center training, magkakaroon ka ng e-certificate and marami ka matututunan. Kung hindi ka magaling mag-English, kaming bahala sa'yo dahil meron kaming ESL. Especially kung ikaw ay mag-apply as a virtual assistant or freelancer, napakaganda rin na mag-try ka sa aming online training. Shoutout sa lahat na magpapashoutout dyan. God bless us all.